Grabe itong nangyayari kay dating Senate President Chis Escudero. Pero siguro sa akin tingin at opinion dito, nasa kanya rin naman. Kaya siya ngayon ay ayaw paniwalaan. At hindi lang pagdududa, ayaw paniwala kung hindi binabatikos pa. Ito po ay matapos kanyang i-file ang kanyang Statement of Asset and Liabilities na ang kanya palang asset ay nasa mahigit lang 18 million, 18 million. Kaya ako pinagdududahan kung tama ba o mali. Kaya ako mismo, personal kong paniniwala, hindi rin ako naniniwala ganyan lang ang kanyang asset. Ang tagal-tagal na ho niyang congressman, senador at governor. Ay ngayon, hindi lang yun ho yung issue. Kung hindi dahil siyempre asawa nito ay si Heart Evangelista. Although yung kanyang asawa ay may sariling pera, may sariling karera, mayaman yung pamilya. Pero yung hindi mamatay-matay na issue, at ngayon ay viral lagi yung video na nagregalo siya ng ring o singsing na napakamahal. Nakakahalaga daw ng $1 million. Nung mga panahon yatang yun, 56 pesos, 56 million. Di ang layo sa kanyang asset na 18 million. Yung pa lang yun. Yun ang mabigat. Kaya alam nyo sa salin, bahay, kotse, alahas, sama na relo dyan, cash, utang, yan ang dapat i-declare dito ho nakatira yan sa Metro Manila Alam ko dyan ho sa may New Manila. Walang bahay sa New Manila na halagang 18 million. Sa totoo lang. Napakalalaki ng mga bahay dyan. Lote pa lang dyan napakalalaki. Kaya sa New Manila, bago ka magkaroon ng sariling bahay at lupa, pinakamahina dyan 50 million. Yung araw yun. Baka ngayon nga 100 million. Sa mahal na property dyan. Kaya alam ko dyan siya nakatira dati. Nebayaw ko kung saan nakatira. Ay paano yung bahay mo sa Bicol? Kung may bahay ka sa Maynila, may bahay ka sa Bicol, yung mga luxury car, di ba? Dati nga nahuli pa yung kanyang kotse dyan sa EDSA. Land Cruiser na pinakamahina yata ang halaga ng Land Cruiser 5 million. Doon pa lang. Ay paano yung mga nagmamahalang relo? Naloko na. Wow. Hindi po tayo naiinggit. Sila po ay mga public official na dapat sila yung maging halimbawa ng pagsasabi ng katotohanan, katapatan, dahil sila pinapasweldo ng mamamayang Pilipino, dahil sila gumagamit ng pera ng mamamayang Pilipino. Siya ay dating Senate President, number 3 sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Pagkatapos ang dineklarang asset, 18 million, paano naman hindi pagdududahan? Paano naman hindi pag-uusapan? So, Senador, pasintabi na walang personalan, issue lang ito. Talaga bang hindi ka nandaya? Totoo ba? Na 18 million lang? Paano yung inamin mo na 30 milyong donasyon mula sa Kilabiano ba yung kontraktor? Naubos ba yun ng eleksyon? Imposible. Dito sa Metro Manila tumira ka lang sa townhouse, wala kang mabibiling 18 million. Pinakamahina, 25 million yata ang townhouse dito sa Metro Manila. Paano kung house and lot ang tinitira mo, malaking bahay, malaking lote? Abay, million yun. Paano mo ngayon pagkakasiyahin doon sa 18 million asset mo base sa salin doon sa iyong mga property dito at saka sa Bicol? Magtatanong lang. Yung mga sasakyan alahas na alam ko parang madalas napapalit ka ng relo. Araw-araw halos iba yata ang relo mo puro milyon ang halaga niyan. Yung mga ganon. Ang taong bayan kasi alam ang sitwasyon. Alam na nila ang buhay at saka presyo ng lahat ng mga bayarin. Higit sa lahat kung ano yung nasa batas. Statement of Asset and Liabilities. Yearly isinusumite yan ng kahit na sinong nasa gobyerno. Diyan ang pagbabasihan kung nagpayaman, ginamit ang salapi at kapangyarihan kung bakit yumaman. So sa tagal mo na sa gobyerno, Mr. Senator, 18 million lang ang asset mo ngayong 2025. Wow! Di ba? O siya na Villar, nag-declare billion. Yung magkapatid na Tulfo, si
mag-asawang Rapi Tulfo at saka yung kanyang asawang congressman, mahigit na 1 billion. Yan, totoo yan, nag-declare sila mag-asawa. Si Erwin senador ay nag-declare din halos kalahating billion pala ang asset niya. Yan, mukhang yan, kapanipaniwala, totoo yun. Pero former Senate President, 18 million? Mahirap paniwalaan talaga. Yan ang dahilan, Mr. Senator. Abogado ka, politiko ka, pero mahirap po talagang i-justify na yan lang talaga eh. Ewan ko kung ano ang pananagutan kapag ka nandaya at hindi nagdeklara ng tunay na yaman. Eh ngayon ay alam nyo, hindi pa tapos ang kaso or issue kay Senador Escudero. Under investigation din siya ng ICI. Kasi yung sinabi ni ng mga witness, ng mga engineer, di ba pa doon sa Blue Ribbon dati. Malaking volume ng pera. Yung ang isang abogado na complainant niya doon sa Ethics Committee, in-expose na niya sa media, 15 billion project daw po o nakarating sa Sorsogon. Di ba? Ganun kalaking pera. Wow, ang hirap talaga. Masarap na mahirap pag nasa gobyerno. Pag hindi naging controversial, okay ang buhay nyo. Pag naging controversial sa maraming dahilan, magpaliwanag kayo at kahit kayo magpaliwanag, sabi po, kung ganun lang ang paliwanag at deklarasyon, pagdududahan pa rin. Alam ko na. Ang lupit. Diba guys, sabi nga nila, ang salin naman ay madaling dayain. Aba kung yung mismong salin na inyong obligasyon dinadayaan nyo, ay malamang mandaraya talaga kayo. Mula sa eleksyon hanggang ngayon. Kung yung pagsasabi ng dapat sabihin ng totoo tungkol sa asset, dinadaya pa Napapalusot pa kayo. Paano pa kayo pagkakatiwalaan? Dapat yung nandadaya dito sa salin na ito ay mandatory under 1987 Constitution, dapat umalis sa gobyerno. Kung yung salin pa lang dinadaya na nyo, di malamang kurakot kayo dyan. Lahat, hindi lang senador, hindi lang congressman, lahat ng nasa gobyerno na nandadaya ng salin, dapat mag-resign kayo. Kasi niloloko nyo ang inyong sarili, niloloko nyo ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Kasi ang salin ay mahalaga every year ay tamang idiklara para malaman ng taong bayan kung inyo bang ginagamit ng mali ang inyong posisyon at pera ng mamamayan. Yan po ang layunin nun, ang salin Statement of Asset and Liabilities. Yung asset nyo at yung utang nyo, ideklara nyo. Kung marami kayong utang, deklara nyo. Kung marami kang asset, ideklara nyo. Kung tama naman yung kinikita nyo, kung bakit kayo mayaman, walang problema. Pero kung maliit ng kinikita at bigla kayong yumaman, yan ang problema mo.